Ang alamat ay nagsasabi na sa mundo ng mga abogado may isang di nakasulat na batas. Ang mga babaeng abogado na higit sa 30 taong gulang at hindi pa kasal ay ipapalagay na may problema sa sexualidad o moralidad. Kaya seryosong makakaapekto ito sa kanilang promosyon. Upang maiwasan ang kaguluhang ito, nang pumasok si Tanxi sa law firm, napilitan siyang gumawa ng kasal na imahe at upang maging mas makatotohanan, partikular siyang nag-online at naghanap ng litrato ng isang gwapong binata ng nagkataon. Pinagsama ito bilang isang larawan ng kasal at inilagay sa kanyang mesa. At ang gwapong binata sa larawan, si Ang Hua, ay ganoon na lamang nang walang kaalam-alam, naging asawa ni Tanxi sa loob ng 2 taon. Ipinagdiwang ng boss at ng may-ari ng law firm ang kanilang ika-negatibo 25 anibersaryo ng kasal. Si Ate Hui ang may-ari. Inimbitahan si Tanxi na isama ang kanyang asawa sa hapunan. Napilitan si Tanxi na magsinungaling na ang kanyang asawa ay nasa business trip sa ibang bansa. Ngunit, sa kasamaang palad, ang katang-isip na asawang ito, si Ang Hua, ay pinipilit ng kanyang ina na magpakasal at pinuwersang mag-date. Ang babaeng kadate niya ay walang iba kundi ang babaeng kasamahan ni Tanxi sa law firm. Nang dumating si Ang Hua sa handaan, agad siyang nakilala ni Ginang Tanghihui, ang may-ari. Dinala siya ni Ginang Tanghihui para makita si Tanxi. Walang dahilan, hinila ni Ginang Tanghihui si Ang Hua sa harap ni Tanxi. Tiningnan ni Tanxi nang mabuti ang peking asawa niya sa litrato, at naging totoo at nagpakita mismo sa harap niya. Siya ay tulala sa sobrang pagkamangha. Si Ang Hua ay kinilabutan sa titig ni Tanxi, puno ng pagtataka ang kanyang isip. Ang pagtataka sa mukha ni Tanxi ay unti-unting naging pag-aalala. Ano ang gagawin? Hindi niya pwedeng ibunyag ang katotohanan sa harap ng kanyang mga kasamahan, at natatakot siyang isiwalat ni Ang Hua ang kanyang kasinungalingan. Ngunit nakatingin ang mga kasamahan sa tabi niya. Kung magdadalawang isip pa siya, mahahalata sila. Walang oras mag-isip, dumiretso si Tanxi kay Ang Hua at hinalikan ito sa harap ng lahat. Lahat ng mga kasamahan ay natulala sa biglaang aksyon na ito. Si Ang Hua naman, na nakinabang, ay nanatiling kalmado. Pareho silang hindi nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtinginan, tila naintindihan ni Ang Hua ang tingin ni Tanxi. Sinabi ni Ginang Tanghihui na hindi angkop ang kanilang ginawa at sinabihan ang mag-asawa na magpakita ng pagmamahal sa ibang lugar. Sinamantala ni Tanxi ang pagkakataon at hinila agad si Ang Hua palayo. Magpapakilala lang ako ng kaunti, ako si Tanxi. Magkakilala ba tayo? Hindi. Kung hindi, bakit mo ako hinalikan kanina? Para makaiwas sa gulo, tinanong niya agad ito at hiniling na magpaliwanag ito sa kanya. Hiniling ni Ang Hua kay Tanxi na ipaliwanag ang ginawa niya kanina. Walang magawa, kinailangan ni Tanxi na ikwento ang lahat. Hindi niya naisip kailanman na ang larawang random na pinili sa internet ay makikita niya ang totoong tao sa totoong buhay. Siguro, ito na ang tadhana. Taos pusong humingi ng tawad si Tanxi kay Ang Hua tungkol dito. At nangako na hindi na niya maapektuhan ang buhay ni Ang Hua pagkatapos nito. Ngunit, naniniwala si Ang Hua na ang tungkol sa kanyang pagkakasal ay hindi ganoon kasimple at maaaring magdulot pa ng butterfly effect. Kaya, nagmungkahi siyang maghiwalay. Ibig sabihin ay hilingin kay Tanxi na ipahayag sa mga kasamahan ang tungkol sa paghihiwalay. Ang kanyang karera ay nasa tuktok kaya syempre, hindi maaaring sumang-ayon si Tanxi. Ginamit niya ang paraan ng pagharap sa kliyente upang magpalipas ng oras. Kung hindi ka sasang-ayon dito, napipilitan akong magduda na marami ka pang tinatago sa akin, binibiningtan. Kaya, sa tingin ko mas mainam na sabihin ko na ang tungkol dito sa iyong boss at mga kasamahan. Pagkatapos ng sagutan, gustong gumawa ni Ang Hua ng kontrata kay Tanxi. Natuklasan ni Tanxi na, ang diskarte niya sa pakikitungo sa kliyente ay hindi gumana kay Ang Hua. Walang magawa, napilitan siyang makipagkasundo, ngunit hindi niya nakalimutang humingi ng pabor na sa loob ng 3 araw na ito, kailangan siyang makipagtulungan sa kanya. Sumang-ayon din si Ang Hua sa hiling niya, dahil sa dula-dulaan ngayon, naindiyan si Ang Hua ng kanyang kadate. Nagalit ang kanyang ina at pinalayas siya sa bahay. Dahil sa matinding panggigipit ng kanyang ina na magpakasal na siya, ang matalik na kaibigan ni Ang Hua ay nagbigay sa kanya ng ideya. Iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigan na subukan niyang umupa ng kasintahan online upang pansamantalang harapin ang kanyang ina. At totoo nga, mabilis siyang nakatanggap ng aplikasyon. Nagkita sila sa isang coffee shop. Hindi inaasahan, ang taong dumating sa huli ay siya. Nalaman niya na pinipilit si Ang Hua ng kanyang ina na magpakasal, kaya nilapitan niya ito at nag-alok ng pakikipagtulungan. Sa ganitong paraan, maaari nilang harapin ang ina ni Ang Hua at maging kapakipakinabang din sa kanyang karera 2 ibon sa isang bato. Ngunit minamaliit pa rin ni Ang Hua ang pag-ugali ni Tanxi na walang pinipiling paraan. Tinawag pa niya itong hamak na tao na sarili lang ang iniisip. Labis siyang nagalit sa mga salitang ito. Ako, isang abogada, ay kailangang huminto dahil lamang sa isang walang katuturang tuntunin ng pag-empleyo. Hindi ako makakapasok sa isang magandang law firm. Hindi ako makakakuha ng mga kaso na may malaking epekto. Naisip mo ba na ito ay pinsala sa sinuman? Ayaw kong tumakas sa responsibilidad, ngunit hindi pa ito ang oras para sumuko ako. Ang mga salitang galing sa puso ni Tanxi ay bahagyang nakaantig kay Ang Hua. Ang orihinal na dahilan kung bakit pinili ni Tanxi ang kanyang larawan ay dahil matagal na niyang lihim na sinusundan ang TikTok ni Ang Hua. Ang mga post ni Ang Hua sa TikTok ay laging nakakapagpatibok ng kanyang puso. Ngayon, tila nagkamali siya ng pinili. Tumigil si Tanxi sa pagkumbinsi at tumalikod. Nalaman ni Ang Hua na medyo napalabis siya sa kanyang sinabi. Bukod pa rito, kailangan niya talaga ang tulong ni Tanxi para harapin ang kanyang ina ngayon, kaya tinawagan niya si Tanxi para humingi ng tawad at makipagkita. Kinabukasan, ang dalawa ay nagkasundo at nagkaroon ng kasunduan. Patuloy na gagampanan ni Ang Hua ang papel ng asawa ni Tanxi sa loob ng 6 na buwan.
Si Tanxi naman ay kailangang magpanggap na kasintahan ni Yang Hua at harapin ang ina ni Yang Hua sa pagmamadali nitong magpakasal anumang oras. Sa huli, nagpa siya silang magtulungan. Nag-alok si Yang Hua na dalhin si Tanxi sa kanyang bahay ngayon. Sumama si Tanxi kay Yang Hua para makilala ang kanyang mga magulang. Diretsahang sinabi ni Yang Hua na plano niyang makipag-date kay Tanxi ng 1 taon bago magpakasal. Kumiling pa siyang idagdag ang pangalan ni Tanxi sa titulo ng bahay at sinabi pa niyang hindi niya planong magkaanak pagkatapos ng kasal. Inakala niya na ang mga salitang ito ay magpapagalit sa kanyang ina, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya makita ang inaasahang reaksyon. Kalmado lang ang kanyang ina. Ang totoo, matagal nang nahulaan ng kanyang ina ang dula-dulaan ng kanyang anak kaya gumanti siya kay Yang Hua. Nag-alok siya na maaaring magpakasal ang dalawa pagkatapos ng 3 buwan. Si Yang Hua ay muling nahuli ng kanyang ina kaya hindi siya nakapagsalita kaagad. Nang makita ito, kumilos si Tanxi at nagsabing gusto niyang magpakasal agad. Iminungkahi pa niya na pagkatapos nilang magpakasal, tumira si Yang Hua sa bahay niya at hindi na kailangan pang magtrabaho. Si Yang Hua manatili lang siya sa bahay at magtrabaho sa bahay. Si Tanxi na ang bahala sa pananalapi na parang gusto niyang gawing trophy husband si Yang Hua. Sa sandaling ito, hindi na mapakali ang ina ni Yang Hua. Ganoon din ba ang iniisip mo, Yang Hua? Ipinahayag ni Tanxi sa ina ni Yang Hua na sumusunod lang si Yang Hua sa sarili niyang kagustuhan, na labis namang ikinatuwa ni Yang Hua dahil ang pagiging mapagkontrol ay ang kahinaan ng kanyang ina. Talagang naiiba ang pagdating ng isang negosyador. Madaling mahulaan ang kahinaan ng ina ni Yang Hua. Nakatitig si Yang Hua kay Tanxi, biglang nagkaroon ng interes dito. Sunod, turn na ni Yang Hua na makipagtulungan kay Tanxi. Dinala ni Tanxi si Yang Hua sa isang charity ball. Ang pangunahing kinakailangan para makapasok sa handaan ay ang isama ang kanyang significant other. Nagbihis si Tanxi ng maingat na inihandang damit, isang eleganteng, ngunit sexy na pulang gown. Balak niyang isama ang kanyang kontratang asawa sa handaan, ngunit paglingon niya, nakita niya ang luma at karaniwang suot nito. Agad niya itong hinila sa shopping center, gumastos ng 100,000 rasbu upang bilhan ito ng isang high-end na suit. Pagkatapos ng lahat, mamaya sa handaan, kailangan pa niya itong isama upang makilala ang kanyang dating kasintahan. Hindi maaaring mapahiya sa harap ng dating kasintahan. Talagang ang kagandahan ay nasa pananamit at sulit ang binayaran. Talaga namang seloso ang mga lalaki. Nang makita ng dating kasintahan ang matalik na kilos ng dalawa, naramdaman niya ang labis na pagkairita. Lumapit siya at nag-abot ng ilang formal na pagbati. Ngunit hindi rin pinansin ni Tanxi ito. Asawa, gutom na ako. Kumain na tayo. Bagamat kalmado ang kanyang panlabas na anyo, nang makita niya ang kanyang dating kasintahan, nagkaroon ng magkahalong emosyon si Tanxi. Tahimik siyang nagtungo sa banyo upang ayusin ang kanyang damdamin, tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Tila muling lumitaw ang mga lumang alaala sa harap niya. Minsan silang naging isang mag-asawa na lubos na nagmamahalan mula noong kolehiyo hanggang sa pag-uusap tungkol sa kasal, na tumagal ng 7 taon. Ngunit sa huli, natalo pa rin sila sa katotohanan. Hindi gusto ng ina ng dating kasintahan ni Tanxi ang pinagmula ng pamilya niya at mahigpit na tinutulan ang pagpapakasal ng kanyang anak sa kanya. Labis itong nakasakit kay Tanxi. Ang 7 taon ng pag-ibig, hindi ba ito ay 7 taon na nasayang? Ngunit mariing tumanggi ang kanyang ina. Mula noon, binura ni Tanxi ang lahat ng kontak niya, ibinabalik ang lahat ng bagay na pag-aari niya, kasama na ang singsing ng proposisyon. Kahit nagpadala ang dating kasintahan ng 1-0 mensahe, sinubukang hilahin si Tanxi pabalik, hindi na siya kailanman nakatanggap ng anumang sagot mula rito. Ang dating kasintahan ay laging nagtatampo tungkol dito, kaya siguradong hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito na magkita. Nang hindi nakatingin si Tanxi, bigla siyang hinila sa banyo ng mga lalaki, kinuwestiyon kung bakit siya naglaho ng walang paalam, at pinintasan pa ito ng husto. Hindi pinansin ni Tanxi ito, buti na lang at dumating si Yang Hua sa tamang oras. Si Tanxi ay parang nakahawak sa isang life raft, sumugod sa mga bisig ni Yang Hua, at umalis sa ilalim ng pagbabantay ni Yang Hua. Ngunit ayaw pa ring sumuko ng dating kasintahan, naghahanap ng pagkakataon para mang-asa. Habang nakikipagtalo si Tanxi sa kanyang dating kasintahan, dumating si Yang Hua upang ipagtanggol siya na ikinahiya ng lalaki. Muling niligtas ni Yang Hua si Tanxi. Sinamantala rin ni Tanxi ang pagkakataon na magpakita ng pagmamahal. Ngunit nakahanap pa rin ng butas ang dating kasintahan. Ang totoo, hindi kailanman kumakain ng baka si Tanxi. Ngunit nagdala ng steak si Yang Hua para sa kanya. Kalmadong sinabi ni Tanxi na nagbabago ang panlasa ng tao at sadyang kumain ng isang piraso ng steak sa harap niya na nagparamdam sa kanya na isa siyang kalabisan. Upang inisin ang dating kasintahan, talagang seryoso siya dahil allergy siya sa karne ng baka. Pagdating pa lang sa silid, nagkaroon na ng reaksyon si Tanxi. Humingi siya ng tulong kay Yang Hua na bumaba upang kumuha ng anti-allergy medicine para sa kanya. Pagbaba ni Yang Hua, inayos ng dating kasintahan na dalhin ng service staff ang anti-allergy medicine kay Tanxi. Habang pabalik si Yang Hua na may dalang gamot, tinawag siya ni Tao Junhui. Tinanong ni Tao Junhui ang tungkol sa kanya at kay Tanxi na may pagdududa. Si Yang Hua, in-advise niya ito na bilisan na ang pag-alis sa dating relasyon. Pagkatapos ng lahat, kasal na si Tanxi sa kanya. Mapang-inis na sinabi ni Yang Hua kay Tao Junhui. Nang aalis na sana siya, tinawag siya ni Tao Junhui pabalik. Diretsahang sinabi ni Tao Junhui na tiyak na kukuha ng gamot si Yang Hua at nanunukso. Kung hindi mo makita ang gamot na pang-alerhiya, maaari mo akong tanungin. Alam ko kung saan eksaktong nakalagay ang gamot na pang-alerhiya ni Tanxi sa trunk ng kotse. Lahat ng gamot na pang-alerhiya ni Tanxi ay binili ko. Dahil hindi niya naaalala kailanman ang bumili ng gamot. Dahil lang hindi nagbigay ng regalo ang asawa niya noong
520, tumawag ang babae sa isang abogado at sinabing gusto na niyang makipaghiwalay sa asawa niya. Si Tanxi, ang abogadong kumakatawan sa kanya, ay kalmado sa labas. Ngunit biglang inapakan ang pedal, binuhay ang high-speed racing mode na ikinatakot ng batang piloto sa passenger seat at pinawisan ng malamig. Walang saysay ang pagtawag sa pulis. Si Qin Wenwu, na nakatanggap ng balita, ay nanginginig sa takot. Tiningnan niya ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng pifol at nagkasalubong ang tingin nila ng kanyang asawa. Sa takot, napaupo siya sa sahig. Nang makita ng babae na matagal nang hindi binubuksan ng kanyang asawa ang pinto, kumuha siya ng palakol at balak na sirain ang pinto. Buti na lang at dumating si Tanxi sa oras para pigilan ito. Binalaan ni Tanxi na kung gagawa siya ng aksyon ngayon, ituturing siyang sinadyang manakit, makukulong ng 15 araw at magkakaroong ng record sa pulisya. Doon lang tumigil ang babae. Hinikayat ni Tanxi na umalis muna ito at siya mismo ang pumasok sa silid upang makipagnegosasyon kay Qin Wenwu. Datapwat si Tanxi ay hindi pumasok sa silid upang makipagnegosasyon, bagkus ay agad na kinuha ang telepono para tumawag. Isang ring ng telepono lamang ang narinig sa silid. Agad na hinanap ni Tanxi ang pinagmula ng tunog at natuklasan ang babaeng nagtatago sa loob ng aparador. Ikaw, sino ka? Anong ginagawa mo? Huwag kang kumuha ng litrato. Huwag na. Sa puntong ito, mayroon ng sandata para sa negosasyon. Nagmamadaling nagpaliwanag si Tan Huyu, isa itong malaking pagkakamali. Hindi ako magiging kasing tanga para magdala ng ibang babae sa hotel at magsaya sa 520. Bukod pa, kapatid ko si Tanxi. Hindi niya pwedeng panigan ang isang tagalabas. Ngunit bilang kinatawa ng abogado, dapat tulungan ni Tanxi ang taong nasa tama. Ipinatawag niya ang kanyang kapatid at hipag, nagbigay ng payo na kung hindi na sila magkasundo, mas mabuti nang pumirma sa kasulatan ng diborsyo. Ngunit walang sinuman ang nais na pumirma ng kasulatan ng diborsyo muna. Napansin ni Tanxi na hindi talaga gusto ng dalawa na maghiwalay kaya't binalaan niya ang kanyang kapatid. Bilang isang taong kasal, iwasan ang pagiging mag-isa sa kahit sinong babae at ang kanyang hipag. Kung nais niyang ipagpatuloy ang kasal na ito, kailangan niyang igalang at pagkatiwalaan ang kanyang asawa hanggat maaari. Sinabi ni Tanxi na kung magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon, tataasan niya ang bayad sa abogado. Kahit na hindi niya ito sinasadya, iyon ang estilo ng pagtatrabaho ni Tanxi sa law firm. Lalo siyang naging walang pakialam dahil lang sa nakita niya ang ilang pagkukulang ng kanyang kasosyo sa isang mahalagang araw tulad ng 520. Ipinagawa niya sa kanyang subordinate ang overtime kasama niya upang ayusin ang mga dokumento hanggang hating gabi dahilan upang mamiss ng babaeng subordinate ang kanyang romantikong date kasama ang kanyang boyfriend. Nagreklamo ang babaeng subordinate sa kanyang boyfriend, sinabing ang babaeng boss ay hindi lamang otoritarian at mapagpanggap kundi tinatawag din ng lahat sa kumpanya na stapler machine. Nagtaka ang boyfriend sa kahulugan ng palayaw na iyon. Ipinaliwanag ng babaeng subordinate, siya, sa sandaling kumagat sa isang kaso, isang kagat 2 butas, 2 kagat 3 butas, haha. Gustong ipakilala ni Tao Junhui kay Buffy ang kanyang kasamahan para humingi ng tulong sa trabaho. Kilala mo ba si Tanxi? Mukhang galing siya sa Huazhou. Siya na ngayon ang aking boss at department head. Nang marinig ang pangalang iyon, nanahimik si Tao Junhui. Kilala niya syempre si Tanxi ang kanyang ex-girlfriend na minahal niya sa loob ng 7 taon ngunit paano niya sasabihin? Tanging ang pagtanggi lamang ang maaari niyang gawin na sinasabing narinig niya lang ang pangalan nito noong nag-aaral pa sila. Hindi ako close sa kanya kaya hindi ko masyadong alam. Samantala, si Tanxi pagkatapos mag-overtime ay umuwi at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga dokumento na nakalap niya. Tumawag si Yang Hua at sinabing kukunin niya ang kanyang bagahe. Dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho noong araw, nahilo si Yang Hua kaya naiwan ang kanyang bagahe sa kotse ni Tanxi. Pumunta si Yang Hua sa bahay ni Tanxi at nakita itong abala sa pagtingin sa mga dokumento ng kumpanyang Luwei. Nagkataon namang ang major ni Yang Hua ay finance and securities. Kaya humingi ng tulong si Tanxi sa kanya para suriin ang financial report ng Luwei. Ngunit hindi ito simpleng trabaho. Nagtrabaho silang dalawa hanggang madaling araw. Sa huli, nakatulog si Tanxi sa sopa at si Yang Hua ay maingat na nagkumot sa kanya. Habang tinitingnan si Tanxi na mahimbing na natutulog, may naisip si Yang Hua. Bigla niyang kinuha ang kanyang telepono at sinubukang kumuha ng litrato kasama siya, ngunit hindi niya mahanap ang perpektong anggulo. Plano niyang kumuha ng palihim na intimate photo para patunayan sa kanyang ina na sila ay nagsasama na, ngunit nahuli siya ni Tanxi. Nang malaman ang dahilan, nag-make up si Tanxi at buong pusong pumayag. Gumawa ng isang video upang ipakita ang kanilang pagmamahalan sa kanyang ina. Sinabi ni Tanxi na ipadala niya ang video na ito sa kanyang ina at kung hindi pa rin maniwala ang ina sa kanilang relasyon, maaari munang lumipat si Yang Hua at pansamantalang manirahan sa kanya upang maiwasan ang ina na personal na mag-inspeksyon. Pagkatapos ay hinila niya ito sa workroom, itinuro ang magulo at masikip na espasyo at sinabing, siguro, pwede ka nang matulog dyan. Nagmamadaling umalis si Tanxi para magtrabaho kasama ang mga dokumento. Hindi lamang nilinis ni Yang Hua ang workroom, kundi pati na rin ang banyo at salas, na para bang isa siyang profesional na tagalinis. Ang mga dokumento na inayos nila kagabi ay nakatulong din upang makabawi ang law office ng ilang pera. Dahil dito, pinuri si Tanxi ng kanyang boss.
Kinilala ang kanyang serbisyo. Yumuko siya at nakita ang sugat sa kanyang binti na may band-aid. Ngunit kahapon nang masugatan siya, simpleng tissue lang ang ipinangbanda niya. Napag-alaman na kagabi habang natutulog siya, hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Hua ang sugat at maingat na nilagyan ito ng benda. Naantig si Tan Xi sa maalab na gawaing ito at lalo siyang umasa sa asawa na 7 taong mas bata sa kanya. Samantala, nang malaman ng ina ni Yang Hua na nakatira ng magkasama ang kanyang anak at si Tan Xi, nagalit ito. Ayaw niyang maging totoo ang relasyon ng kanyang anak kay Tan Xi, kaya nagmadali siyang makipag-ugnayan sa isang matchmaking agency upang humanap ng mga posibleng kadate para sa kanyang anak. Sa kasamaang palad, ang inilaang kadate ay Lidae, ang kaaway ng law office ni Tan Xi. Tiningnan ni Lidae ang litratong ipinadala ng matchmaking company at may nakita siyang pangalan, Yang Hua, na naramdaman niyang pamilyar. Sa masusing pag-iisip, parang Yang Hua din ang pangalan ng asawa ni Tan Xi. Humanap si Lidae ng pagkakataon para mag-usisa tungkol sa propesyon ng asawa ni Tan Xi. Ang resulta ay mas lalo pang katulad ng impormasyong ipinadala ng matchmaking company. Ito ay nakapukaw ng interes ni Lidae. Kung iisa nga ang tao, ibig sabihin ay peking kasal ang kay Tan Xi at maaari niyang pabagsakin ang kaaway na ito. Hiningi niya ang tulong ng kanyang kasamahan, si Old Kiao, upang magtanong tungkol sa hitsura ng asawa ni Tan Xi. Ngunit hindi rin napansin ni Old Kiao noong party. Gayunpaman, binigyan niya si Lidae ng ideya. Sa lamesa ni Tan Xi, mayroong larawan ng kasal nilang dalawa. Agad na tumakbo si Lidae papunta roon. Muntik nang mabunyag ang kunwaring relasyon ng mag-asawa na ito. Hindi na napigilan ni Tan Xi ang kanyang imahe ng isang mayuming babae. Nagtatakbo siya ng nakayapak sa kalye matapos hubarin ang kanyang high heels dahil sa biglaang pagbisita ng nominal na biyenan niya na nag-imbestiga sa kanyang law office. Walang alam ang ina ni Yang Hua na kunwari lang ang relasyon ng kanyang anak at ni Tan Xi. Ang biglaang pagbisitang ito ay para linawin ang bagay na ito. Nagbigay rin ito ng pagkakataon kay Lidae na may masamang balak. Masiglang binati ni Lidae ang ina ni Yang Hua, umaasang makumpirma ang hinala niya tungkol sa kasal ni Tan Xi batay sa reaksyon ng ina ni Yang Hua. Kung mapapatunayan ang hinalang ito ay isang malaking dagok sa karera ni Tan Xi. Kaya naman, nagtanong siya, ang inyong anak at manugang ay kilalang tao sa aming law office, hindi ba? Nagulat siyang sumagot ang ina, wala pang asawa ang anak ko. At nang malapit nang mabunyag ang lahat, hingal na dumating si Tan Xi. Naputol din ang sinasabi ng ina ni Yang Hua. Dahil walang nakuhang impormasyon, umalis na si Lidae ng maayos. Pagkatapos lamang nito nakahinga ng maluwag si Tan Xi. Kumalma ang pangkat ni Tan Xi at dinala ang ina ni Yang Hua sa reception room. Maya-maya, dumating din si Yang Hua sa tamang oras. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Attorney Tan? Sabihin mo sa akin, hindi ako magagalit, huwag kang matakot. Sa pagharap sa tanong ng kanyang ina, nilinaw ni Yang Hua na sila ni Tan Xi ay nasa isang relasyon ng pagtutulungan. Hindi makapaniwala ang ina ni Yang Hua. Naisip pa niya na ang kanyang anak ay tinakot o may kahinaan na hawak ni Tan Xi. Ipinahayag agad ni Tan Xi ang kanyang pananaw sa kasal sa ina ni Yang Hua. Kung sasabihin nating pagtutulungan, naniniwala ako na ang kasal ay isa ring anyo ng pagtutulungan. Magpapakasal kami ni Yang Hua, ngunit hindi ko sinasabing may pagmamahalan sa pagitan namin. Ang pag-ibig ay tumatagal lamang ng 18 buwan, samantalang ang kasal ay panghabang buhay. Hindi ako naniniwala na ang ganitong hindi matatag na hormon ay makabubuo ng isang matatag na legal na relasyon. Sinabi pa ni Tan Xi na lubos niyang kailangan ang kasal na ito. Si Yang Hua naman ay ayaw umibig, gusto lang magpakasal, kaya't ang dalawa ay nagkasundo at nagkaroon ng marriage partnership na ito. Mas lalong nahirapan ang ina ni Yang Hua na tanggapin ang ganitong bagong uri ng relasyon. Hindi siya sang-ayon sa pananaw ni Tan Xi at lalong hindi niya matanggap ang babaeng ito na tinitingnan ang kasal na parang isang biro na ikakasal sa kanyang anak. Nang makita ang mapilit na asal ng ina ni Yang Hua na tila nag-aalangan si Yang Hua, nagpatuloy si Tan Xi sa kanyang atake. Palagi mo siyang pinipilit na mag-blind date, ngayon gusto na niyang magpakasal. Tapos hahadlangan mo siya sa lahat ng paraan. Ano ba talaga ang pinapahalagahan mo? Ang tingin ng ibang tao sa iyo at sa iyong anak? O ang tunay na nararamdaman niya? Napipi ang ina ni Yang Hua at hinila ang kanyang anak paalis. Nang makita niyang natupad ang balak, taas noong nag-design si Tan Xi kay Yang Hua. Pagkatapos maresolba ang panganib, kailangang kahiyahiyang maglakad ng nakayapak si Tan Xi pabalik sa opisina dahil nawala ang kanyang sapatos. Ngunit pagbukas ng pinto ng elevator, bigla siyang kinarga ni Yang Hua. Ang sorpresang pagbabalik ni Yang Hua ay ikinagulat ni Tan Xi at pagkatapos ay hindi niya maiwasang matuwa. Ang intimate na pagkilos nilang dalawa ay kinainggitan ng lahat ng kasamahan. Si Tan Xi ay dinala pabalik sa opisina sa ilalim ng saksi ng lahat. Maingat na pinunasan ni Yang Hua ang paa ni Tan Xi. Sa pagtingin sa profile ni Yang Hua, muling bumangon ang emosyon sa loob ni Tan Xi. Ano nang nangyayari? Napakatagal ko ng single, kaya ang kaunting init ay nagpasaya sa akin. Ngunit ang pakiramdam ng pagmamahal ay matagal na niyang hindi nararanasan. Inanyayahan si Tan Xi na dumalo sa isang reunion ng mga kasamahan sa law office. Upang madagdagan ang kanyang sansa na manalo, kailangan niyang humingi ng tulong kay Yang Hua. Hinihiling sa kanya na makipagtulungan sa kanya at magpanggap na isang maligayang mag-asawa sa reunion. Lasing si Yang Hua at ayaw makinig. Gusto lang niyang maligo upang maging gising. Nakita siyang naglalakad na pasuray-suray
patungo kay Tanxi habang naghuhubad. Hindi niya makontrol ang kanyang mga paa. Hindi niya inakala na si Tanxi na nalilito ay biglang kinabahan. Agad na nagbitaw si Yang Hua ng ilang salita upang tuksuhin siya. Ang tono ng pananalita, hindi lubos na naintindihan ni Tanxi ang ganitong tono. Bago pa man makapagreaksyon si Tanxi, hinawakan ni Yang Hua ang kanyang kamay at pinilit siyang bumalik sa kwarto. Pagkaupo ni Tanxi, sunod-sunod na matatamis na salita ang sinabi ni Yang Hua. Pinupuri ang kanyang kagandahan at binabati siya ng good night. Natigilan si Tanxi noong una, ngunit pagkatapos ay hindi niya napigilang tumawa ng malakas. Pagsapit ng kinaumagahan, sinabi ni Tanxi kay Yang Hua na maghanda para sa party. Sinabi ni Yang Hua na hindi siya pumayag sa hiling niya kagabi. Napilitan si Tanxi na gamitin ang kanyang trump card. Tinutukso si Yang Hua na gusto niyang marinig ang matatamis na salita na iyon araw-araw. Sobrang nahihiya si Yang Hua na hindi niya alam ang isasagot. Sa ilalim ng pagbabanta ni Tanxi, wala siyang nagawa kundi ang pumayag kay Tanxi. Sa kondisyon na burahin ang audio recording, ang mga bagong kasapi na makadalo sa reunion na ito ay may pagkakataong maging opisyal na kasosyo ng law office. Tiyak na hindi mapapalampas ni Tanxi ang ganitong magandang pagkakataon. Siya at si Yang Hua ay abala sa kanilang mga gawain. Si Tanxi ay nakipaglaban sa 10 kasamahan sa group of partners, habang si Yang Hua naman ay nagliwanag sa group of wives. Ang dalawa ay nagkasundo ng mahusay. Habang nasasabik si Tanxi, si Lidae, ang kanyang kaaway, ay dumating din sa reunion. Dahil si Yang Hua ay ipinakidate ng matchmaking company kay Lidae bilang isang single person, laging nagdududa si Lidae sa kasal ni Tanxi. Lihim na tinawagan ni Lidae si Yang Hua upang mag-set ng appointment. Hindi na kailangan pang sabihin ang layunin nito. Pagkaharap pa lang, agad na pinilit ni Lidae si Yang Hua na magbigay ng makatwirang paliwanag. Nag-atubili si Yang Hua sandali, sinabi lang na hindi niya masabi ang sitwasyon at humingi ng paumanhin tungkol sa blind date. Dahil hindi nakuha ang sagot na gusto, pinilit ulit ni Lidae, nagbayad ako para sa SE service. Ngunit ipinakilala sa akin ng matchmaking company ang isang taong kasal na. Hindi ba alam ng nanay mo na kasal ka na? Bakit ka pa nakipag-blind date sa akin? At habang pinipilit, binuksan ni Lidae ang telepono na handa na sa likod para sa pagre-record bilang ebidensya. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito upang pabagsakin si Tanxi. Basta't magsalita lang si Yang Hua. Hindi alam ni Yang Hua kung paano sasagot sa sandaling iyon. Nanahimik siya ng matagal. Nang bubuksan na ni Yang Hua ang kanyang bibig, dumating si Tanxi at Wu Fei na sumusunod sa tawag. Nang makita ang hindi magandang mukha ni Yang Hua, agad na naramdaman ni Tanxi na may mali. Nagtanong si Wu Fei kung kilala niya si Yang Hua. Nagpahiwatig si Lidae na hindi masasabing kilala, ngunit hindi rin masasabing hindi kilala. Ang sagot ni Lidae ay ikinabahala si Wu Fei. Sa sandaling iyon, mabilis na nakaisip si Tanxi ng paraan upang tugunan ito. Mabilis na lumipat mula sa depensa patungo sa opensiba. Attorney Lee, paano mo naman lihim na hinihila ang asawa ng iba para makipag-usap dito? Anong klaseng tao ka? Noong una, pumunta si Tanxi sa bahay ni Ren Mei upang iwasan ang kanyang nominal na biyena na dumalaw. Ang dalawa ay masayang nag-uusap. Naantala ito ng tawag mula kay Qin Wenwu. Bagamat sinabi ni Ren Mei na wala na silang nararamdaman para sa isa't isa ni Qin Wenwu, labis siyang nag-aalala sa tawag nito. Gayunpaman, pagkatapos ng tawag, naging napakapangit ng mukha ni Ren Mei. Pagkatapos magtanong ni Qin Shai, Tanxi, kaihan, nalaman niya na ang tumawag ay hindi ang kanyang kapatid, si Qin Wenwu, kundi ang gold digger na si Vivian at ang mas kakaiba pa. Hayagan niyang hinamon si Ren Mei, ang opisyal na asawa. Sa isang pagtatagpo, si Ren Mei na bihasa sa labanan ay nakitungo na sa mas marami pang gold diggers kaysa sa 10 daliri sa loob ng ilang taon ng kanyang kasal kay Qin Wenwu. Hiniling niya kay Qin Shai, Tanxi, na tulungan siyang pumili ng damit pandigma. Gusto niyang daigin ang kabilang partido sa pamamagitan ng kanyang karisma. Ang pag-iisip ni Qin Shai, Tanxi, ay kahit anong isuot ni Ren Mei, ang mukha nito ay sapat na upang makipaglaban at magpalayas ng masasamang espiritu. Dumating si Ren Mei sa tagpuan. Una, sinabi ni Vivian na wala siyang kasalanan at nag-umpisa lang silang mag-usap ni Qin Wenwu dahil sa isang pagkakataong hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos ay sinabi niya na napakabuti ni Qin Wenwu sa kanya at nangako siyang bibili siya ng kotse at bahay para sa kanya. At sa pagkakataong tumawag si Qin Wenwu, nag-umpisa siyang umarte ng may pagmamahal. Hindi naniwala si Ren Mei sa kanyang mga panunulsol at sumagot siya ng ganun na lang, kaya si Vivian ay napilitang ilabas ang tunay na layunin ng pagpupulong na ito. Kaya kong pabaguhin ang isip ni Wenwu. Madam Ren, bigyan mo ako ng bahay sa ibang lungsod. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo. 1,000,000? Sobra mo namang minamaliit si Ren Mei. Basta't masaya ako, wag na nating pag-usapan ang 1,000,000. Handa akong magbigay ng kahit magkano. Ang tanong ay, karapat-dapat ka ba? Hindi rin masisisi si Vivian sa kanyang pagpapakadelikado. Iyon ay dahil sa umaga, sa ilalim ng direksyon ng kanyang biyenan, tuluyan ng pinutol ni Ren Mei ang lahat ng pag-aari ni Qin Wenwu. Kinumpiska ang pera, credit card, at mga sasakyan. Walang-wala si Qin Wenwu ngayon. Wala nang makukuhang 1 sentimo si Vivian mula kay Qin Wenwu. Sa halip, siya pa ang kailangang sumuporta dito. Matagal nang nakita ni Ren Mei ang palabas ni Vivian at direkta niyang ibinunyag ang tunay nitong pagkatao. Sa katunayan, siya ay si Lu Fengha. Nagmadaling itinanggi ni Vivian, ngunit sa sandaling iyon, lumapit din si Qin Shai, Tanxi.
Nagpakita ng ebidensya ng investigasyon upang ituro siya. Kung hindi ka pa nakapag-aral ng batas sa kulungan noon, maaari akong magbigay sa iyo ng libreng edukasyon sa batas dito. Ang kasalukuyan mong pagkilos ay may mga palatandaan ng pamimiki ng dokumento at panluloko. Gusto pang gamitin ni Lu Feng Ha si Qin Wenwu laban kay Ren Maimai, ngunit hindi niya inaasahan na sasampalin siya ni Ren Maimai ng 2 beses sa harap ng lahat. Labis na napahiya si Lu Feng Ha sa pagkakasampal. Pagka-uwi, pinalayas niya agad si Qin Wenwu at ibinuhos pa ang lahat ng galit niya rito. Walang mapuntahan si Qin Wenwu, kaya bumalik na lang siya sa kanyang ina at nagsumamo. Sakto namang dumating si Ren Maimai pagkatapos niyang malaman ang balita. Agad na sumumpa si Qin Wenwu na si Vivian ay isang manloloko. Nitong mga araw na ito, malinis ang pakikitungo niya kay Vivian doon. Kahit alam niyang nag-aarte lang si Qin Wenwu para magmakaawa, pinatawad pa rin siya ni Ren Maimai. Pagkatapos, naramdaman niyang tila siya nabaliw bago niya ito pinatawad. Nagpunta si Lidai kay Qin Shai Tanxi. Nalaman niya mula sa ina ni Yang Hua na si Yang Hua ay hindi pa pala kasal at ni-record niya ang tawag bilang ebidensya ng peking kasal ni Qin Shai Tanxi. Gayunpaman, hindi isinapubliko ni Lidai ang recording, kundi hiniling niya kay Qin Shai Tanxi na kusang umatras sa labanan para sa partnership sa law firm. Hawak sa leeg si Qin Shai Tanxi at nanatili siyang tahimik, hindi alam ang gagawin. Ngunit ang nakakagulat, kinabukasan, sa kumpanya, ang chismis tungkol sa isang taong may peking kasal. Lumaganap na pagtanto ni Qin Shai Tanxi na may malaking problema at naging masama ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, tinawag si Qin Shai Tanxi sa opisina ni Tang Yihui. Galit na galit si Tang Yihui dahil sa pandaraya sa mga pinuno sa law office na isang paglapastangan. Hindi maiwasang manginig si Qin Shai Tanxi dahil sa paggawa ng ganitong bagay para sa promosyon, pagtaas ng sweldo, at pagkakaroon ng mga benepisyo. Talaga bang iniisip niya na ang ganitong klaseng mapanlinlang na kasinungalingan ay makalulusog? Nahihiyang nagtago sa isang tabi si Qin Shai Tanxi, hindi nangangahas na tumingin ng diretso sa mata ni Tang Yihui. Galit na pinalo ni Tang Yihui ang mesa. Sa sandaling iyon, si Qin Shai Tanxi ay parang ibong natatakot sa putol na sanga, hindi nangangahas na itaas ang kanyang ulo. Sa huli, naglakas loob siyang sabihin na handa siyang mamatay. Gayunpaman, tinawag pala siya ni Tang Yihui para humingi ng payo. Naliwanagan si Qin Shai Tanxi at agad na napagtanto na hindi siya ipinagkanulo ni Lidai. Ang dahilan kung bakit nagalit si Tang Yihui ay dahil pala itinago ni Steven ang katotohanan ng kanyang diborsyo sa kumpanya. Sabi ni Tang Yihui na kaya niyang tanggapin ang pagkabigo, ngunit hindi ang pagtataksing. Ang pangungusap na ito ay isang hindi direktang babala rin kay Qin Shai Tanxi. Nanginig si Qin Shai Tanxi habang tinatapos ang pag-uusap nila ni Tang Yihui. Nakaligtas siya sa kapahamakan. Pagkabalik niya sa opisina, hiningi agad ni Lau Qiao ng Human Resources ang kanyang marriage certificate. Dahil sa issue ni Steven, gusto ni Tang Yihui na suriin ang marital status ng lahat sa law firm. Ito ang nagbigay kay Qin Shai Tanxi ng matinding kalituhan. Dahil sa nangyari kay Steven, ang sitwasyon na haharapin niya ay madali nang mahulaan. Matagal siyang nag-isip at naramdaman niyang hindi na ito malulunasan. Sa kritikal na sandali, nagbigay si Yang Hua ng perpektong solusyon, magpakasal tayo. Nagulat si Qin Shai Tanxi na tumingin kay Yang Hua at walang nasabi. Kinagabihan, muling nag-usap sina Qin Shai Tanxi at Yang Hua tungkol sa kasal. Tinanong ni Qin Shai Tanxi si Yang Hua kung gusto ba siya nito dahil sinuri niya ang mga kalamangan at dehado ng bagay na ito at ang solusyon ay malinaw na hindi masyadong pabor kay Yang Hua. Ang totoo, hindi alam ni Qin Shai Tanxi na ang desisyong ito ni Yang Hua ay hindi pa dalos-dalos dahil hindi niya alam kung kailan, ngunit malalim na ang pag-ibig niya kay Qin Shai Tanxi. Nahiyang tinago ni Yang Hua ang kanyang nararamdaman, ayaw niyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig. Nagdahilan lamang siya na gusto niyang itama ang pagkakamali ng kanyang ina at ayaw niyang lumipat ng bahay para mapaniwala si Qin Shai Tanxi. Muling nagtanong si Qin Shai Tanxi kay Yang Hua kung gusto ba siya nito. Agad niya itong itinanggi. Pagkatapos ay humingi si Qin Shai Tanxi ng kasunduan para may ebidensya. Pagkatapos, pumirma sila ng kasunduan sa kasal na may 3 taong termino. Mabilis at walang abala, ang babae ay mayabang na pumasok sa kanyang trabaho na may masiglang mukha at masayang kalooban. Inakala ni Qin Shai Tanxi na malapit na siyang ma-promote at tumaas ang sweldo. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng opisina, nakita niya na ang kanyang nasasakupan ang sumasakop sa kanyang opisina. Nataranta si Qin Shai Tanxi at inakala niyang nagkamali siya ng pinasukan na silid. Bumalik siya sa pinto upang kumpirmahin, ngunit sinabihan siyang si Wu Fei na ang may-ari ng opisina. Napakabilis ng pangyayari, wala pang natatanggap na abiso si Qin Shai Tanxi. Ang maraming taon ng kanyang pagsisikap ay nasayang sa isang gabi. Nagpunta si Tang Yihui kay Qin Shai Tanxi at diretsahang sinabi ang dahilan. Sinasadya ka bang pinuntirya ni Wu Fei? Ano ba ang kasalanan mo sa kanya? Lumabas na nakita ni Wu Fei ang isang lumang larawan ng kanyang magiging asawa, si Tao Junhui at ni Qin Shai Tanxi. Pagkatapos ng pagsisiyasat, nalaman niyang naging magkasintahan pala ang dalawa at dahil nagkukunwari si Qin Shai Tanxi, sa kumpanya nakasal na siya at may anak. Kaya't inisip ni Wu Fei na nagdalawang loob si Qin Shai Tanxi na isa itong tunay na i-green tea. Noong magkasintahan sila ni Tao Junhui, kaya gusto niyang maghiganti para kay Tao Junhui. Ginamit niya ang koneksyon ng kanyang ama at nakipagpalitan ng benepisyo. Tinawag namin itong alyansa
pag-asa ng mga makapangyarihan. Kaya, ano ang gusto mong ipagawa sa akin, Miss Wu? Kaya, naagaw ni Wu Fei ang posisyon ni Qin Shi Tanxi. Mula sa pagiging head lawyer ng Family Department, inilipat siya sa Enterprise Department, isang larangan na hindi niya kinasanayan. Ang kanyang pinagtatrabahuhan ay inilipat din sa Document Management Room. Ang mas ikinagalit ni Qin Shi Tanxi ay ang biglaang paglipat din ni Tao Junhui sa law firm bilang manugang at naging boss pa niya. Si Tao Junhui, hindi pa rin lubusang nakakalimutan ang pag-ibig niya kay Qin Shi Tanxi. Nang makita niya ulit si Qin Shi Tanxi, hindi niya napigilan ang sarili na harapin at tanungin ito. Pwede na sanang nakipaghiwalay ka sa akin, 2 taon na ang nakakaraan at nagpakasal sa iba. Pero kailan ka pa nagkaroon ng 2.5 taong gulang na anak? Kanino mo ipinanganak? Ayaw magpaliwanag ng husto ni Qin Shi Tanxi. Nagawa lang ni Tao Junhui na umalis na galit. Sa pagharap sa bagong larangan ng Enterprise Department, medyo hindi sigurado si Qin Shi Tanxi. Ayaw siyang bigyan ng kaso ng mga may karanasang abogado na nag-iisa. Ang nagagawa lang ni Qin Shi Tanxi, araw-araw ay mag-ayos ng mga dokumento, mag-organisa ng mga pulong, at inuutusan pa siya ng kanyang mga kasamahan na bumili ng kape. Habang nagpupulong ang head lawyer, dati, bumabagsak siya sa paggawa ng tsaa at pagbuhos ng tubig sa Enterprise Department. Lahat ng kasamahan ay pinag-uusapan si Qin Shi Tanxi. Hindi na nakatiis si Tao Junhui. Dinala niya si Qin Shi Tanxi sa kanyang opisina at tinanong kung kailangan ba niya ng kaso. Ang kondisyon ay lumuhod at magmakaawa sa kanya. Sa ngayon, si Qin Shi Tanxi ay nagmamakaawa sa buong law firm at ang kanyang labis na pananabik para sa kaso ay nakakahiya na. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin ng iba. Ikaw mismo ang nagpapababa sa iyong sarili. Kung hindi mo maipagtanggol ang sarili mong karapatan, paano ka magtatanggol ng karapatan para sa iba? Ang mga salita ni Tao Junhui ay nagpagising kay Qin Shi Tanxi. Lubusan niyang pinag-isipan ang kanyang mga kilos. Noong araw na iyon, para turuan ng leksyon ang abogadong nagpahirap sa kanya, kusa si Qin Shi Tanxi na nag-alok na ihatid ang kasamahan sa airport at naghanda pa ng kape. Hindi niya inasahan na biglang aapak si Qin Shi Tanxi sa gas pedal habang nagmamaneho. Sa wakas, pumasok na rin sina Qin Shi Tanxi at Yang Hua sa kasal. Bagamat ito ay isang kiwaikliin lamang, hindi na maitago ni Qin Shi Tanxi ang kagalakan sa kanyang puso sa sandaling iyon. Ang iba ay nagpapakasal dahil sa pag-ibig, samantalang si Qin Shi Tanxi ay nagpakasal dahil sa kaguluhan na kailangan niyang harapin. Dahil laging nagpapanggap si Qin Shi Tanxi, nakasal na siya, nang kailangan ng law firm na kumumpleto ng impormasyon ng empleyado, napilitan siyang magbigay ng marriage certificate. Sa wakas, lihim si Qin Shi Tanxi. Ngunit sa kritikal na sandali, si Yang Hua, na matagal ng palihim na nagmamahal sa kanya, ay nagpa siya pa ring tulungan siya. Nagpa siya siyang magpakasal kay Qin Shi Tanxi sa isang peking kasal. Maayos ang lahat ayon sa inaasahan, ngunit nang magparehistro na sana silang dalawa, bigla silang hinarangan ng kani-kanilang mga magulang. Ngunit naitago na ng ina ang family register at maging ang tatay ni Yang Hua ay nahirapang hanapin ito. Mabuti na lang at tinulungan si Yang Hua ng kanyang ama at nakuha ang nakatagong family register. Walang bahay, walang ipon, nakahanap pa ng boyfriend na 3-note, walang bahay, walang pera, walang ipon. At si Qin Shi Tanxi ay kailangang ihatid si Yang Hua sa harap ng kanyang mga magulang. Sabi nila, bawat biyan ng babae ay pinahahalagahan ang manugang. Ngunit ang ina ni Qin Shi Tanxi nang makaharap si Yang Hua. Ang lalaking ikakasal na walang kotse at walang trabaho ay labis na ikinagalit niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tinalikuran ng kanyang anak si Tao Junhui na mas mahusay ng daang ulit. Kaya, pagkatapos ng sapat na paghahambing, direkta niyang sinabi sa harap ni Yang Hua na, mabuti naman kayo ni Tao Junhui, pero hihiwalayan mo siya dahil sa taong ito. Tingnan mo nga siya, ano ang lamang niya kay Tao Junhui? Maghanap ka ng disenteng lalaki. Tingnan mo siya, anong mukha yan? Napipisi Yang Hua sa sobrang galit dahil sa mga salita ng ina ni Qin Shi Tanxi. Galit na sinabi ni Qin Shi Tanxi sa kanyang mga magulang para ipaunawa sa kanila. Hindi siya gusto ng pamilya niya dahil hindi nila matanggap ang bata na galing sa hiwalay na pamilya sa paningin ng pamilya ni Tao Junhui. Ang mga taong katulad ni Qin Shi Tanxi ay masama at mababa. Ang laging mayabang na si Qin Shi Tanxi ay ibinunyag ang kanyang mga sugat sa harap ng lahat ng tao sa pamilya. Pagkatapos nito, masakit sa loob na umalis si Qin Shi Tanxi kasama si Yang Hua, ngunit hindi niya inaasahan na hahabulin pa rin siya ng ina ni Qin Shi Tanxi at personal na ibibigay sa kanya ang family register. Kaya, matagumpay na nagparehistro ng kasal sina Qin Shi Tanxi at Yang Hua. O Qin Shi Tanxi, nagawa mo pa ring tapusin ang misyong ito. Ano pa ba sa mundong ito ang hindi mo kayang gawin? Ipinanganak ka upang maging higit sa iba, ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Ang ex-boyfriend niya ay nagparachute sa kumpanya at naging boss niya. Hindi pa rito nagtatapos, maging ang dating nasasakupan niya ay ginamit ang koneksyon para kunin ang posisyon niya. Ikinagalit ko ang pag-upa ni Wu Fei kay Tanxi bilang paralegal. Nagtagumpay silang dalawa na sadyang sumama ang loob ko. Inamin ni Tanxi na mahirap tanggapin ang sitwasyon upang masanay ng mabilis sa trabaho ng dibisyon ng korporasyon. Wala siyang nagawa kundi batiin si Tao Junhui. Gusto mo akong turuan? Abogado Tao, napakabait mo, anya. Kaya, wala na tayong galit sa isa't isa, ha? Tao Junhui ay palaging mahinahon kay Tanxi, kaya't binigyan niya si Tanxi ng isang tumpok ng dokumento at sinabing tapusin niya ito sa loob ng isang gabi. Walang nagagawa si Tanxi kundi tanggapin ito. Nang bumalik si Tao Junhui sa law office, si Tanxi ay pagod at nakatulog na. Sa pagtingin kay Tanxi na mahimbing na natutulog, may kaunting awa pa rin si Tao Junhui. Minahon ni Yang Hua si Tanxi mula sa trabaho at nakita niya ang tagpong iyon. Inalis
niya ang kanyang Amerikana at ipinatong kay Tanxi. Ngunit ang kilos na ito ay nagdulot ng inggit sa dalawa. Ang pagkikita ng ex at ng current, bagamat walang salita, ay nagdulot ng isang tahimik na labanan. Sa daan, nagselos si Ang Hua at hindi siya umimik anuman ang sabihin ni Tanxi. Sa kabilang banda, nakakuha din si Wu Fei ng litrato at ang mga mata ni Tao Junhui na puno ng pag-ibig para kay Tanxi ay labis na ikinagalit ni Wu Fei. Binalak niyang makipagpalitan ng kondisyon kay Tang Yihui para paalisin si Tanxi sa law office, ngunit hindi niya inaasahang manghuli siya. Palaisip na si Tang Yihui ang nagplano ng mga larawang ito. Ang layunin niya sa paggawa nito ay dahil inatasan siya ng ama ni Wu Fei. Sabi nila mahirap maging asawa ng mayaman, ngunit ang maging asawa naman ng isang mayaman ay hindi rin madali. Palaging gusto ng ama ni Wu Fei na pumirma sina Tao Junhui at Wu Fei ng prenuptial agreement, ngunit naniniwala si Wu Fei na si Tao Junhui ay hindi sakim sa pera kaya ayaw niyang pumirma. Ang mga larawang ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Tang Yihui. Ginagamit ni Tang Yihui ang dahilan ng pagsubok kung totoong mahal ni Tao Junhui si Wu Fei at inutusan niya itong hanapin si Tao Junhui. Kung gusto niyang malaman kung sapat ba ang pagmamahal ni Tao Junhui sa kanya, may paraan para malaman niya ito. Tingnan mo kung pipirmahan niya ang kasunduan na ito, malalaman mo. Tiningnan ni Tao Junhui ang kasunduan sa harap niya at bagamat hindi nagbago ang kanyang mukha at pumirma siya ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang pagkatao ay nakaramdam ng pagkainsulto. Hindi nagtagal, pinilit ng mga magulang ni Wu Fei ang pagpapakasal ng dalawa at bumili pa ng isang villa bilang regalo sa kasal. Sa kalooban ni Tao Junhui, unti-unti siyang nakaramdam ng paghamak kay Wu Fei. Nadama din ni Wu Fei na may pinagdadaanan si Tao Junhui, kaya't sinisisi niya ang lahat kay Tanxi. Sa gabi, si Ang Hua ay hindi makatulog dahil sa mga pangyayari sa araw. Hindi niya naiwasang hawakan ang kamay ni Tanxi at bigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang pananaw. Gaano nga ba kahusay si Tao Junhui? Ang taong binuli niya ay kailangan munang magtanong kung pumapayag ako. Ano ang pakiramdam ng magkaroon ng asawang abogado na pwedeng protektahan ka anumang oras? Si Ang Hua ay tinanggal sa bangko dahil sa pagtatanggol sa mga karapatan ng isang kliyente. Si Ang Hua ay tumanggap lang at nagtiis, ngunit si Tanxi ay hindi pwedeng magsawalang kibo. Bilang senior partner ng isang nangungunang law firm, hindi kayang lunukin ni Tanxi ang galit na ito. Dinala niya si Ang Hua sa bangko. Ang nagpapanggap na direktor, na galit na dahil sa ginawa ni Ang Hua, ay lalong nabwisit nang makita sina Tanxi at Yang Hua. Direkta siyang nangutya kay Yang Hua na wala siyang silbi at kailangan pa ng asawa niyang humarap. Habang sinisigawan si Yang Hua at tinuturo ito, paano makakayanan ni Tanxi ang kawalang katarungan na ito. Kalmado siyang gumanti sa peking direktor. Mula noong bata pa ako, tinuruan ako ng aking ina na maging mapagmalasakit at maunawain sa mga tuntunin. Kapag nakikipag-usap, hindi dapat itinuturo ang iba. Lumalabas na mayroong taong hindi tinuruan. Tungkol sa hindi makatarungang pagtanggal ni Yang Hua ng peking direktor, direkta ring dinala ni Tanxi ang labor law upang tanungin ang peking direktor. Biglang natakot ang peking direktor at hindi makapagsalita. Tinitigan ni Yang Hua si Tanxi na may paghanga at labis siyang natuwa sa loob-loob. Gayunpaman, ang tuwa na ito ni Yang Hua ay napawi ng pagdating ni Qiu Jiantang. Pagkakita kay Qiu Jiantang, ang mga mata ni Yang Hua ay puno ng galit. Si Qiu Jiantang pala ang kanyang mentor. Dahil sa matalas na paningin nito, umangat si Yang Hua sa Financial Street. Gayunpaman, dahil din sa maling desisyon nito, nalugmok si Yang Hua at nasira ang kanyang reputasyon sa loob ng 4 na taon. Hindi pinansin ni Yang Hua ang pagbati ni Qiu Jiantang at hinila si Tanxi papalayo. Sadyang makitid ang mundo, pagkatapos makita si Qiu Jiantang, nakita naman ni Yang Hua si Wang Zong, isang dating kakilala sa dinner party ni Tang Yihui. Ang mga lumang pangyayari ay sunod-sunod na lumabas, ang mga bagay na nais niyang takasan ay hindi niya matakasan. Hindi maitago ni Yang Hua ang galit sa kanyang puso at naghanap ng dahilan para umalis sa hapagkainan. Ginawa ni Tanxi ang pagkakataon para tanungin si Wang Zong tungkol sa nakaraan. Sadyang iniligaw ni Wang Zong ang lahat, kaya't naisip ng lahat na si Yang Hua ang dahilan ng pagbagsak ng Yongli no 217. Humingi ng paumanhin si Yang Hua dahil hindi niya matulungan si Tanxi at umalis siya mag-isa sa party. Nag-alala si Tanxi at hinanap siya sa lahat ng dako. Sa huli, natagpuan niya si Yang Hua na nakaupo sa tabi ng kalsada, nawawala ng pag-asa. Nang makita niya si Tanxi na dumarating, niyakap niya ito at umiyak ng humihikbi. Pagkatapos, dinala ni Tanxi si Yang Hua sa isang kainan malapit sa kanyang paaralan. Nagkwento si Tanxi tungkol sa kanyang sariling nakaraan habang inaaliw si Yang Hua. Pagkatapos kumain, aalis na sana sila nang biglang makasalubong nila sina Tao Junhui at Wu Fei. Nagalak si Wu Fei dahil tumakas si Yang Hua tungkol sa issue ng asawa niya. Hindi niya iyon sinabi sa iyo, pero kung ililibre mo ako ng hapunan, sasabihin ko sa iyo. Agad na ipinahiya ni Tanxi si Wu Fei. Pwedeng palitan pa ba ng pagkain ang isyong ito? Kung gayon, simula ngayon, libre na ng nobyo mo ang lahat ng pagkain ko. Ang gusto ako ng taong tulad ko, hindi ba't dapat ikinagagala? Nag-open up si Yang Hua kay Tanxi, nagkwento tungkol sa kanyang mapangaraping nakaraan. Dahil sa pag-unawa at suporta ni Tanxi, naantig siya at niyakap niya ito. Habang umiinit ang pagmamahala ng mag-asawa, bigla namang dumating ang isang dating kasintahan, si
Yao Yao na nasa korte para sa isang usapin. Kasabay nito, dumating din si Yang Hua sa korte bilang saksi sa isa pang kaso. Nagkita silang muli. Ang abogado ni Yao Yao, si Li Dae, ay hindi maiwasang makita ang isang bagay na kaduda-duda doon. Tinawagan niya si Tan Nexi at sinabi, kalahating biro at kalahating seryoso, bibigyan kita ng isang eksklusibong balita. Siguradong may relasyon sina Yang Hua at Yao Yao. Naiintindihan mo ba? Labis itong ikinabahala ni Tan Nexi. Pag-uwi niya, patuloy niyang tinanong si Yang Hua tungkol dito, ngunit hindi pa rin ito sumagot ng direkta. Galit na galit si Tan Nexi at umalis ng walang imik. Si Wang Jiasheng, dating kasamahan ni Yang Hua at ngayon ay isang mamumuhunan sa law firm, ay muling nagpakita sa harap ni Tan Nexi. Palaging naniniwala si Tan Nexi na may ibang dahilan ang pagbagsak ni Yang Hua. Tunay nang nahanap ni Tan Nexi ang sagot sa kanyang pakikipag-usap kay Wang Jiasheng. Hindi ba si Qiu Jiantang ang nagsabi kay Yang Hua na mamuhunan sa Haibu Biology? Noon, pumayag kang tumestigo para sa kanya, bakit sa huli ay sinisi mo siya sa lahat? Bagamat galit pa rin si Tan Nexi sa malamig na ugali ni Yang Hua, si Tan Nexi, na laging pinoprotektahan ang kanyang mga minamahal, ay hindi basta-bastang palalampasin si Wang Jiasheng na siyang nagdulot ng kapahamakan kay Yang Hua. Alam ng lahat na may intensyon si Wang Jiasheng kay Tan Nexi upang pabilisin siya sa pagkumpleto ng investment report sa lalong madaling panahon para matulungan ang investment company na magbigay ng pondo sa Tanghihui Law Office. Hiniling kay Tan Nexi na sumama kay Wang Jiasheng sa isang business trip. Hindi lang hindi tumanggi si Tan Nexi, sa halip ay pumayag siya sa isang kondisyon. Isang kondisyon lamang, umaasa siyang mawawala si Wang Jiasheng sa financial world. Anong galit mo kay Wang Jiasheng? Hindi siya nag-alinlangan na sumagot, may malaki akong galit sa kanya. Labis na nag-alala si Tao Junhui sa desisyon ni Tan Nexi at nagmamadaling tumawag kay Yang Hua. Kasabay nito, nalaman din ni Yang Hua na ang kanyang dating kasintahan ay nasa panganib. Si Yao Yao, dahil sa pagnanais na pigilan ang kanyang kliyente sa kapahamakan, ay tinakot ng isang kutsilyo ng kanyang galit na kliyente. Sa isang panig ay ang asawang huwad ang kasal, at sa kabilang panig ay ang dating kasintahan na mayroon pa ring pag-ibig. Hindi alam kung ano ang pipiliin ni Yang Hua. Kung mas gusto mong iwasan, mas hindi mo maiiwasan. Para kay Wang Jiasheng, ang ganitong klaseng istorbo, sakim, at mapagnasa, mas gusto ni Tan Nexi na umiwas, mas lalo siyang pinipilit nitong lumapit. Gayunpaman, sa isang banda, dahil alam ni Wang Jiasheng ang nakaraan ni Yang Hua, maaari ngang ilantad ang kasinungalingan ni Tan Nexi anumang oras. Sa kabilang banda, ang law office ay may problema sa kakulangan ng pondo, at si Wang Jiasheng ang tagasuri ng investment company. Ano man ang tingnan, hindi pwedeng saktan ni Tan Nexi ang damdamin nito. Sabi niya, kinasal kayo ni Yang Hua sa ibang bansa at nagkaanak na kayo, kaya mas lalo akong hindi makaintindi. Gusto mo bang tanungin ko na lang ang inyong tangzong? Ngunit ginamit ni Wang Jiasheng ang dahilan na iyon upang takutin si Tan Nexi at pilitin siyang makipagkita rito. Sa kabutihang palad, si Tan Nexi ay may sapat na kakayahan upang harapin ang ganitong uri ng tao. Hindi siya nagbigay pansin sa mga matatamis na salita ni Wang Jiasheng. Ang bagay na mahirap tanggapin ni Tan Nexi ay ang nakaraang pag-ibig ni Yang Hua, muntik na siyang maging manugang ni Qiu Jiantang. Hindi rin niya masabi rito na hindi pa siya single noon at mayroon pa siyang kasintahan na childhood sweetheart. Pagbalik sa law office, lalong naiinis si Tan Nexi. Galit niyang itinapon ang litrato nila ni Yang Hua. Alam ng lahat na palaging may intensyon si Wang Jiasheng kay Tan Nexi. Sa party ng law office, sinamantala ni Wang Jiasheng ang pagkakataon na lapitan si Tan Nexi. Nakita ito ni Tao Junhui. Nilapitan niya si Tan Nexi at kinwestiyon kung bakit isinakripisyo niya ang kanyang prinsipyo para sa pera at katayuan. Sa galit, sinabi rin niya ng direkta na inimbestigahan niya si Yang Hua at sinabi sa kanya, ang taong mahal na mahal mo ay isang manloloko. Sa loob ng ilang taon, hindi siya nagpunta sa ibang bansa. Lahat ng kanyang resume ay peke. Nakita ni Tan Nexi na nalantad ang kasinungalingan, kaya't isinalaysay niya ang lahat kay Tao Junhui. Kinutya ni Tao Junhui si Tan Nexi dahil sa pagsisinungaling ng ganoon para sa isang trabaho. Bukod pa rito, at dahil sa kasinungalingan na ito ay nagpagamit ka kay Wang Jiasheng. Ngunit si Tan Nexi ay hindi nagtago at gumanti, gusto kong maging panalo. Sa ganitong paraan, mabubuhay ako ng buhay na gusto ko at hindi ako sisilipin ng iba. Ang mga salita ni Tan Nexi ay nagpatahimik kay Tao Junhui. Pagkatapos ng lahat, dati ay dahil sa pangingialam ng kanyang mga magulang kaya naghiwalay silang dalawa. Sa huli, nag-alala pa rin si Tao Junhui at pinayuhan si Tan Nexi na iwasan si Wang Jiasheng. Gayunpaman, hindi lang hindi sinunod ni Tan Nexi ang payo ni Tao Junhui, sa halip ay pumayag pa siyang sumama kay Wang Jiasheng sa isang business trip sa Hangzhou. Nakita ni Tao Junhui ang panganib na haharapin ni Tan Nexi. Nag-alala siyang tumawag kay Yang Hua. Pagkatapos ng matagal na pag-iwas at hindi nakakuha ng malinaw na sagot mula kay Yang Hua, mag-isang hinanap ni Tao Junhui si Tan Nexi. Si Tan Nexi naman ay ginugulo ni Wang Jiasheng. Ngayon, tayong dalawa lang ang nasa kwartong ito. Huwag na tayong magkunwari, Tan Nexi. Ang ganda mo talaga. Hindi pala walang batayan ang pag-aalala ni Tao Junhui. Talagang may masamang intensyon si Wang Jiasheng kay Tan Nexi. Matapos makumpleto ang ulat, pumunta si Wang Jiasheng sa kwarto ni Tan Nexi.
Kasabay nito, matapos magtanong sa lahat ng dako, sa wakas ay natagpuan din ni Tao Junhui si Tanxi. Nang handa na siyang sumuong sa panganib upang iligtas si Tanxi, bigla siyang nagulat nang makita si Tanxi na lumitaw sa likuran niya. Nakahinga ng maluwag si Tao Junhui nang makita si Tanxi na ligtas. Samantala, pumasok si Wang Jiaxing sa kwarto at inakala niyang si Tanxi ang babaeng niyakap niya, ngunit laking gulat niya na ang kasintahan niya pala ito. Natigilan siya. Si Wang Jiaxing pala ay nahulog sa bitag ni Tanxi. Inatasan ako ni Director Kim at Tang Zong na makipagtulungan ng maayos para tapusin ang ulat. Maingat na nagplano si Tanxi, ngunit si Tao Junhui sa tabi ay hindi maitago ang pag-aalala para kay Tanxi. Alam ni Tanxi na abala si Tao Junhui sa paghahanap sa kanya buong hapon, kaya't nagpasalamat siya ng husto kay Tao Junhui. Sino ang mag-aakala na bigla siyang yayakapin ni Tao Junhui at sinabihan siyang, sa susunod, kapag lalabas ka, huwag mong kalimutang magdala ng utak mo. Huwag lahat ay gagawin mo. Bagamat pagagalit ang lumabas sa bibig niya, ang ipinahayag ng kanyang damdamin ay pagmamahal kay Tanxi. Sa kritikal na sandali, hindi niya maiwasang sumugod. Sa daan pa uwi, sinabi ni Jiang Zi kay Tanxi na alam din ni Yang Hua na nasa panganib si Tanxi. Ngunit hindi niya inasahan na hindi nag-alala si Yang Hua sa kaligtasan ni Tanxi. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng lalaking kasing hangal, duwag at takot sa gulo gaya ng asawa mo. Nang marinig iyon, bahagyang nadismaya si Tanxi. Pag uwi niya, nakita niyang may sugat si Yang Hua sa noo. Hindi nagpaliwanag ng husto si Yang Hua. Hindi maiwasang tanungin ni Tanxi si Yang Hua kung bakit hindi siya nag-alala para sa kanya. Medyo mahinahon na sinabi ni Yang Hua na naniniwala siya kay Tanxi at sa kanyang prinsipyo at limitasyon. Dahil sa pagiging malamig ni Yang Hua, nalungkot si Tanxi. Gayunpaman, kinabukasan, narinig ni Tanxi mula kay Lao Qiao na si Yang Hua ay naaksidente habang hinahanap siya. Hindi alintana ang kanyang pinsala, nagmadali siya sa law office ni Tanxi. Lalo na't dala-dala niya ang lahat ng ebidensya at record tungkol sa pang-aabuso ni Wang Jisen sa Yongli No 21 noon para kay Director Jin at binantaan si Director Jin ng may matinding galit. Kahit si Director Jin ay hindi napigilang mapabulalas na sina Yang Hua at Tanxi ay talagang isang peres na ang isa ay handang malagay sa panganib para sa isa pa. Isang tao na handang magbuwis ng buhay para sa isa. Pareho silang gumagawa ng mga gulo para sa isa't isa. Lumabas na pumayag si Tanxi na makasama si Wang Jisen sa biyahe para sa negosyo upang mawala si Wang Jisen sa mundo ng pananalapi. Hindi inasahan ni Tanxi na ganoon kalaki ang isasakripisyo ni Yang Hua para sa kanya. Nagmamadali siyang hinanap si Yang Hua at tinanong siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang lahat ng ito. Sinabi ni Yang Hua na ito ang dapat niyang gawin. Hindi na napigilan ni Tanxi ang kanyang damdamin. Hinalikan niya si Yang Hua sa harap ng lahat. Inimbitahan sina Tanxi at Yang Hua na dumalo sa family party ni Tang Yihui. Sa party, biglang inihayag ni Tang Yihui na si Tanxi ang magiging babaeng kasali sa lupon ng mga direktor. Si Tanxi ang pinakabatang miyembro ng board of directors ni Tang Yihui. Labis na natuwa si Tanxi dahil 2 taon siyang nagsikap para sa araw na ito. Hindi napigilan ni Tanxi na hawakan ang kamay ni Yang Hua at taos pusong nagpasalamat kay Yang Hua. Sa sandaling ito, wala nang mas hihigit pa sa kaligayahan ng pagbabahagi ng tagumpay sa taong mahal mo. Pagkatapos ng kasiyahan, sinabi ni Tanxi kay Yang Hua na plano niyang aminin kay Director Jin ang tungkol sa kasinungalingan ng peking kasal. Gayunpaman, madaling magsinungaling, ngunit nangangailangan ng malaking tapang ang pag-amin sa kasinungalingan. Sa pag-aalinlangan, pinalakas ni Yang Hua ang loob ni Tanxi. Gayunpaman, sa sandaling nagpasya si Tanxi, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Tao Junhui. Pinayuhan ni Tao Junhui si Tanxi na huwag nang sabihin ang katotohanan. Sa pagmamadali, tinawag si Tanxi ni Director Jin upang pumirma sa kontrata ng shareholder. Samantala, hinila ni Tang Yihui si Yang Hua sa isang sulok para kausapin. Tinanong ni Tang Yihui si Yang Hua, natuklasan mo na ang kaibigan mong ito ay isang manloloko. Tingnan mo kung dapat pa ba siyang makipagtulungan sa negosyo sa kaibigang ito. Maaari ba itong ituring na paglabag sa batas? Kung hindi siya pumirma sa kontratang ito, maaari siyang lumabag sa batas. Agad na napagtanto ni Yang Hua ang ibig sabihin ni Tang Yihui. Nagmadali siyang hanapin si Tanxi at gusto siyang pigilan na pumirma sa kontrata ng shareholder na sinabing huwag siyang pumirma sa anumang bagay. Ito ay isang bitag, sinusubukan kanila. Sinabi ni Tanxi kay Yang Hua na bago siya dumating, inamin na niya ang lahat kay Director Jin. Kahit na alam na ni Tang Yihui ang tungkol sa peking kasal ni Tanxi, nang kumpirmahin ito ni Tanxi, labis pa rin siyang nagalit. Hindi niya inasahan na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay gagawa ng ganoong kahangalan na kasinungalingan. Kinabukasan, pinalakas ni Tanxi ang sarili, ngunit hindi pa rin makapasok sa opisina. Gayunpaman, ang kailangang harapin ay kailangang harapin. Nakita ni Tanxi si Tang Yihui muli, gaya ng inaasahan ni Tanxi, hindi madaling palalampasin ni Tang Yihui ito. Para maglabas ng galit, ipinatapon ni Tang Yihui si Tanxi sa family department at ginawa siyang associate lawyer. Sinamantala ni Buffy ang pagkakataon para udyukan si Tanxi. Pagkatapos maibaba sa ilalim, may mukha ka pa bang manatili rito? Nasaan na ang iyong self-esteem at dignidad? Pinakain mo ba sa aso? Ngunit agad siyang niwasak ni Tanxi. Ang pag-agaw ng resources sa shortcut ay hindi panloloko sa kasanayan, kundi pag-asa sa walang kwentang koneksyon. Sweetheart, nagiging gaga ka kung iniisip mong mas mataas ka sa iba. Magpakita ka ng kaunting abilidad na karapat-dapat sa iyong mataas na katayuan. Kung hindi, hindi natin malalaman kung sino ang tatawag sa sino na tatay sa huli. Umiiyak na
iminungkahi ni Yang Hua kay Tan Xi na maghiwalay sila dahil kahapon, pagkatapos ng trabaho, hindi sinasadyang nakita ni Tan Xi si Tao Junhui na lasing. Dahil hindi niya makontak si Wu Fei, humingi lang ng tulong si Tan Xi kay Yang Hua. Pero biglang hinawakan ni Tao Junhui ang kamay ni Tan Xi at nagsumamo, "Maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Bigyan mo ba kami ng isang pagkakataon? Gusto kitang pakasalan." Niyakap ni Tao Junhui si Tan Xi at inihayag ang kanyang damdamin. Akala ni Tao Junhui ay kaya niyang kalimutan si Tan Xi at magpakasal at magkaroon ng anak sa iba, ngunit hindi niya ito magawa. Tumanggi si Tan Xi kay Tao Junhui sa kadahilan ng kasal na siya. "Alam mo na ang kasal ninyo ni Yang Hua ay peke, ngunit bakit hindi ka makapagdiborsyo? Hindi ba't mahal mo na siya?" Ipinaliwanag ni Tan Xi na ayaw niyang makipagdiborsyo, ngunit sa harap ng tanong ni Tao Junhui, hindi niya rin inamin na mahal niya si Yang Hua. Sakto namang dumating si Yang Hua at nakita ang eksenang ito bago umuwi. Ipinaliwanag ni Tan Xi ang lahat kay Yang Hua. Ngunit seryosong tinanong ni Yang Hua si Tan Xi, "Alam mong hindi tayo totoong mag-asawa at alam mo rin na maaari kang umatras anumang oras. Mahal mo ba ako?" Kahit iginiit ni Tan Xi na kasal na sila, hindi pa rin niya naibigay ang sagot na gusto ni Yang Hua. Sasabihin na sana ni Yang Hua kay Tan Xi na binilhan niya siya ng bahay. Ngunit matapos mag-atubili ng matagal, inilabas pa rin niya ang kanilang kasunduan sa kasal at iminungkahing magdiborsyo. Kinuwestiyon ni Tan Xi si Yang Hua kung bakit niya ito ginagawa. Nabulunan si Yang Hua na nagsabing gusto niyang maging sandalan niya, hindi isang panangga. "Ayokong makita kang namumuhay sa kasinungalingan." Dahil sa labis na pagmamahal kay Tan Xi, binigyan ni Yang Hua si Tan Xi ng kalayaan. Ang kasal ay hindi isang pagtatali sa damdamin. Nais ni Yang Hua na malaman ni Tan Xi kung ano talaga ang gusto niya. Kinabukasan, isinagawa ni Yang Hua at Tan Xi ang proseso ng diborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, labis na nagsisi si Tan Xi. Bukod sa problema sa pag-ibig, naharap din si Tan Xi sa balakid sa kanyang karera. Hinanap ni Tang Yihui si Tan Xi at hiniling na asikasuhin ni Tan Xi ang kaso ng labor dispute ni Yin Ziqiang. Ngunit ayaw ni Tan Xi na labagin ang kanyang professional ethics at maging abogado ng isang scumbag. Ngunit ibinigay ni Tang Yihui ang kanyang huling ultimatum kay Tan Xi, "Umalis ka o tapusin mo ang kasong ito ng mahusay at bumalik ka sa 11 GA floor." Sa kawalan ng pag-asa, wala nang nagawa si Tan Xi kundi makipagkompromiso. Napakasama ng pakiramdam ni Tan Xi. Umuwi siya at mas lalo siyang nalungkot nang makita ang walang laman na silid. Lumabas na ang isang may problemang kasal ay talagang makakaubos sa isang tao. Nagkita muli sina Tan Xi at Yang Hua pagkatapos ng kanilang diborsyo. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Hua ang dahilan kung bakit takot si Tan Xi sa kasal. "Mabuti na lang at naghiwalay na tayo, kung hindi, baka mas maingay pa tayo sa mag-asawa kaysa sa magkasintahan." Nagpakita si Tan Xi ng lakas, ngunit malungkot siya sa loob. Sa harap ng pag-alis ni Yang Hua, wala siyang lakas ng loob na pigilan siya. Ngunit mahiwaga ang kapalaran. Muli silang nasangkot sa isa't isa dahil sa kaso ni Yao Yao. Ang plaintiff ng kasong ito ay si Yao Yao at Liday. Si Tan Xi ay magiging abogado ng plaintiff at defendant, maghaharap sa hukuman. Hinarap ni Liday si Yang Hua dahil laging pinapakinggan ni Tan Xi ang sinasabi niya. Nais ni Liday na maimpluwensyahan ni Yang Hua si Tan Xi at kumbinsihin siyang huwag talikuran ang kanyang moralidad. Kung magpapatuloy siya, tiyak na mapupunta siya sa dead end. Si Yang Hua ang importanteng tao na maaaring magpabago sa desisyon ni Tan Xi dahil may feelings na siya kay Yang Hua. Hindi ba't naging totoo ang acting nilang mag-asawa? Nang marinig ito ni Liday, ngumiti si Yang Hua ng may satisfaction. Hindi alam ni Liday na kahit kunwari tinanggap ni Tan Xi ang kaso, tinutulungan na niya si Yao Yao. Si Yang Hua naman ay nag-aaral din ng kaso, naghahanap ng mga butas sa kaso upang maibsan ang pag-aalala ni Tan Xi. Biglang napansin ni Liday na ang anak ni Yao Yao ay kamukhang-kamukha ni Yang Hua. Nag-alala siyang tinawagan si Tan Xi at sinabing bantayan si Yang Hua at huwag siyang mawawala. Kinabukasan, agad na hinanap ni Tan Xi si Yao Yao. Binalikan niya ang kaso kasama si Yao Yao at pagkatapos ay nagsimulang mag-angkin. Sinabihan niya si Yao Yao na lumayo kay Yang Hua. "Wala akong pakialam kung anong relasyon ninyo ni Yang Hua noon o kung si Suni ba ang anak niya. Ngayon, siya ay akin." Pagkaalis ni Tan Xi, lumabas si Yang Hua mula sa bahay ni Yao Yao. Lumabas na dumating si Yang Hua upang hikayatin si Yao Yao. Sinabi niya kay Yao Yao na magtiwala kay Tan Xi. Lumabas na pagkatapos ng diborsyo, hindi kumupas ang damdamin ng dalawa at lihim pa rin silang nagmamalasakit sa isa't isa. Nang malaman ni Tang Yihui na lihim na tinutulungan ni Tan Xi si Yao Yao, nagalit siya. Nagpatuloy siyang pinipilit si Tan Xi. Sa huli, ayaw nang makipagkompromiso ni Tan Xi kaya umalis siya sa law office. Bumisita si Tao Junhui kay Tan Xi, ngunit natuklasan niyang nagka-allergy si Tan Xi dahil sa pagkain ng maling pagkain. Tinulungan niya itong kumuha ng gamot sa kotse at bigla niyang natuklasan ang divorce certificate ni Tan Xi. "Pakakasalan mo ba ako, Tan Xi? Magparehistro tayo bukas." Tumanggi si Tan Xi. Sinabi ni Tao Junhui na hindi siya naniniwala sa kasal at hindi rin siya naniniwala sa walang hanggan. Sinabi ni Tao Junhui, "Hindi ka naniniwala sa walang hanggan o ang taong gusto mong maging walang hanggan ay hindi ako." Ang mga salita ni Tao Junhui ay nagpamulat kay Tan Xi. "Gusto kitang maging sandalan, hindi panangga, dahil hindi ko kayang bigyan ka ng totoong buhay at hindi rin kita matutulungang harapin ang buhay ng totoo. Ayaw kong mamuhay ka sa kasinungalingan." At tinanong niya kung ano ang tingin niya tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Yao Yao. Dahil sa katahimikan ni Yang Hua, umalis si Tan Xi na bigo.
ko. Sa totoo lang, hindi alam ni Tanxi na pagkatapos ng diborsyo, lihim pa ring inaalala ni Yang Hua si Tanxi. Upang matulungan ang karera ni Tanxi, si Yang Hua, na hindi kailanman nag-alala sa karangalan at kayamanan, ay nagpa siya na maging financial consultant sa kumpanya ni Director Hu. Tungkol sa mahirap na kasong inaasikaso ni Tanxi, lihim din siyang nag-imbestiga at sa huli ay tinulungan si Tanxi na baliktarin ang sitwasyon. Ang wedding ring sa daliri ni Yang Hua ay hindi kailanman inalis dahil wala siyang balak na iwanan si Tanxi. Naniniwala siya na tiyak na kaya niyang bigyan siya ng kaligayahan. Inihanda na ni Yang Hua ang lahat, hinihintay lang ang pagpili ni Tanxi. Sa eksaminasyon ng kasal, hindi kailanman ito isahang labanan. Pumili ng kasama. Mahalagang malaman kung paano gagawin ang eksaminasyon. Gusto kong ibalik ang karapatang pumili ng kasama sa kanya. Ibinigay ni Yao Yao ang buong kaso kina Tanxi at Liday. Plano niyang dalhin ang kanyang anak at si Yang Hua pabalik sa Australia. Mariing iginiit ni Tanxi na hindi aalis si Yang Hua. Pagkatapos mag-usap, dumating si Yang Hua upang sunduin si Yao Yao. Tinitigan ni Tanxi ang kanilang pag-alis, nagpapanggap na walang pakialam, ngunit sa huli, hindi niya kayang linlangin ang kanyang puso. Ngunit nang hinabol niya sila, nakaalis na ang dalawa. Nag-iisa si Tanxi na lumakad sa ulan. Kinabukasan, biglang nalaman ni Tanxi ang katotohanan mula sa kanyang ina. Lumabas na si Yang Hua pala ang laging nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bukod pa rito, dahil sa takot na pagalitan ng mga magulang ni Tanxi, sinabi ni Yang Hua ang lahat tungkol sa kanila ni Tanxi sa kanyang mga magulang at humingi ng tawad. Ayaw ni Yang Hua na gumamit si Tanxi ng peking kasal upang iwasan ang kaligayahan na nararapat sa kanya. Ang pinakamahalaga ay ang makasama si Tanxi. Hanggat pumayag siya, ayos lang sa kanya kahit hindi sila magpakasal habang buhay. Nang malaman ni Tanxi ang lahat ng ginawa ni Yang Hua para sa kanya, nagmadali siyang pumunta sa airport upang habulin si Yang Hua. Gayunpaman, naabutan niya si Yang Hua na katatapos lang ihatid si Yao Yao. Natulala si Tanxi at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. 7 buwan ang lumipas, umuwi si Tanxi mula sa trabaho. Bigla niyang nakita na may bagong lipat na kapitbahay sa tapat. Ang mas ikinagulat niya, ang bagong kapitbahay na ito ay si Yang Hua. Nagkasundo silang muli, bumili si Yang Hua ng isang stock noong anniversary ng kasal nila na sinasabing tataas man o bababa ang stock, hahawakan niya ito ng matagal. Sa huli, pinili pa rin ni Tanxi si Yang Hua bilang kanyang kasama upang sama-samang kumpletuhin ang matagal at mahabang pagsusulit ng kasal. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood ng buong video.